Kevin Durant nilinaw ang naramdaman sa Suns ngayon. Aminadong hindi pantay ang mga naririnig na toxic sa locker room. At Dirk Nowitzki hindi matanggap ang trade kay Luka sa Lakers. Ngunit bago ang lahat, kung gusto nyo ng pangmatagalang basketball shoes, New Curry 12, mabibili lamang sa halagang 3,100. I-click lamang ang link sa comment section. Sa kanyang unang pampublikong pahayag mula noong trade deadline noong Biyernes, paulit-ulit na sinabi ni Kevin Durant ng Phoenix Suns nitong araw na ang pagiging kasangkot sa trade talks ay simpleng bahagi lamang ng negosyo. Lahat ay binibili at ibinibenta sa ligang ito, alam mo yon, kaya kahit sino ay maaring ilagay sa auction. Sinabi ng 15 beses na all-star sa mga mamamahayag ayon kay Dwayne Rankin ng Arizona Republic. Kaya naiintindihan ko yon. Ang mahalaga ay makabalik sa court, subukang lumabas at laruin ang laro na mahal ko. Bahagi lang ito ng negosyo, alam mo yon, lahat tayo dapat maintindihan yon. Bago ang deadline, kilalang kilala na hinahabol ng Suns si Jimmy Butler. Nang maging malinaw na hindi nila maisasagawa ang trade na magpapadala kay Butler kapalit ni Bradley Beal, naiulat na pinag-usapan nilang i-trade si Durant. Ayon kina Ramona Shelburne at Brian Windhorst ng ESPN, tinalakay nila ang mga senaryo kung saan maaaring mapunta si Durant sa Miami Heat o sa Golden State Warriors. Bago tuluyang bumagsak ang usapan, nangyaring dahil sinabi ni Durant kay Stephen Curry na ang pagbabalik sa Bay Area ay hindi ramdam na tama. May isang framework kung saan matatanggap ng Phoenix sina Butler, Jonathan Kuminga ng Warriors, Jonas Valanciunas ng Washington Wizards, 2 first round picks at 2 second round picks bilang kapalit ni Durant. Iniulat ng ESPN na si Durant ay nabigla nang malaman niyang kasama siya sa trade talks at isang source mula sa Suns ang nagsabi, dapat dumaan tayo kay Rich Kleiman, ahente at business partner ni Durant. Noong Lunes, hindi itinanggi ni Durant ang pagiging blindsided niya, ngunit hindi niya ito masyadong binigyan ng bigat. Hindi ko ito inasahan, pero alam mo, kailangang gawin ng organisasyon kung ano ang dapat nilang gawin para sa ikabubuti ng kanilang team. Sinabi ni Durant sa mga mamamahayag, ayon kay Dana Scott ng Arizona Republic. Kahit na nabigla ako o hindi, wala yang halaga. Parte lang ito ng negosyo, gets mo? Bilang isang player, kailangan mong maging handa sa kahit ano. Na-trade na ako dati, lumipat na ako ng teams dati. Nagdesisyon akong palitan ang buong sitwasyon ko sa gitna ng isang season. Kaya dapat handa ka sa kahit ano sa ligang ito. Kaya kahit na ako'y nabigla, wala yang halaga. Sinabi rin ni Durant na sanay na ako sa ingay at palagi kong naiintindihan na kahit anong status ang meron ako at gaano man kalaki ang naabot ko sa NBA, hindi ka pa rin lampas sa negosyo. Nilinaw niya rin na bagamat marami na siyang pinagdaanan, ito ang unang beses niyang maranasan ang ganitong sitwasyon. Linawin natin to, hindi ko pa ito naranasan dati, sinabi niya sa mga mamamahayag. Pero naiintindihan ko kung ano ang nangyayari, gets mo? Iniulat ng ESPN na si Durant at ang Suns ay nasa isang hindi komportableng pagsasama kahit hanggang sa summer. Sa isang episode ng NBA Today, sinabi ni Shelburne na narinig niya na ang shoot-around ng Phoenix sa Oklahoma City isang araw bago ang deadline ay napaka-awkward at napakakakaiba dahil lahat ay naglalakad sa manipis na yelo at tinawag niya ang atmosfera bilang toxic. Oo, narinig kong sinabi ni Ramona Shelburne na toxic ang locker room namin, sinabi ni Durant sa mga mamamahayag. Sinusubukan kong ipaliwanag sa mga hindi madalas nakapaligid sa larong ito na madaling sabihin na hindi connected ang locker room namin kung pupunta ka lang doon 45 minuto bago ang laro, kung kailan nakafocus na ang mga tao at hindi nag-uusap. 4 o 5 tao maaaring nasa training room, ilan sa weight room. Hindi ito isang welcoming environment bago ang laro at normal lang yon bilang paghahanda sa laro. Kaya tingin ko hindi pantay at tama na sabihing toxic ang team namin kung pumasok ka lang doon sa loob ng 5 minuto sa nakalipas na 4 na buwan. Kung yun lang ang beses na nandun ka sa locker room namin, paano ka makakagawa ng ganong kwento? Hindi yun patas sa amin. Pero gaya ng sinabi ko, parte ito ng laro, parte ito ng negosyong pinasok namin. Hindi patas ang mga bagay sa larong ito, pero kailangan naming harapin at tanggapin ito. Ano sa tingin nyo ang hinaharap ni Kevin Durant sa Suns, mga kaibigan? Sa ibang balita naman, kinailangang pang maghintay ng 9 na araw ang Los Angeles Lakers bago makalaro si Luka Doncic sa kanyang unang laro para sa team. Ngunit wala pang 4 na minuto ang lumipas, agad na niyang ipinasok ang kanyang unang step back 3.
Mainit na sinalubong ng Los Angeles crowd si Doncic sa kanyang unang laro mula nang gulatin ng Dallas Mavericks ang NBA sa pamamagitan ng pagpapadala sa kanya sa Lakers. Dahil sa matinding interes sa kanyang debut, agad na nagdesisyon ang ESPN na i-broadcast ang laban ng Lakers kontra Utah Jazz nitong Martes. Matagal nang hindi nakapaglaro si Doncic mula noong Pasko dahil sa isang calf strain. May hindi tinukoy na minutes restriction siya, ngunit naglaro siya ng unang 7 minuto ng laro. Nang lumabas siya sa court, mayroon na siyang 5 puntos, isang rebound at isang assist habang may lead 22-13 for Lakers. Ang tanging assist ni Doncic sa panahong iyon ay agarang bumida, isang perpektong alley-oop pass kay Jackson Hayes para sa isang matinding slam dunk. Ang kanyang rebound naman ay humantong sa isang madaling puntos matapos niyang makuha ang bola mula sa mintis na tira ni Rui Hachimura, salamat sa tamang timing ng kanyang dating kakampi sa Dallas na si Dorian Finney-Smith. Ang presensya ni Doncic ay tila nagbigay rin ng dagdag na sigla kay LeBron James na naipasok ang kanyang unang 3 shooting. Natapos niya ang unang quarter na may 7 puntos, 2 rebounds at 2 assists habang nakapagtala ang Lakers ng kabuuang 37 puntos. Maaaring kailanganin pa ng 2 pang panahon upang mas makabisado ang laro ng isa't isa, ngunit sa unang tingin, mukhang positibo ang simula ng Luka-LeBron tandem. Speaking of Luka, habang nakakadurog na ng puso para sa mga tagahanga ng Mavericks ang nakakagulat na trade ni Luka Doncic, lalo pa itong naging mas masakit nitong araw. Nagdagdag pa ng kirot ang Mavericks legend at Naismith Memorial Basketball Hall of Famer na si Dirk Nowitzki nang ibunyag niyang plano niyang dumalo sa debut game ni Doncic para sa Lakers upang suportahan ang kanyang former teammate. Habang buhay akong isang Mav pero kailangan kong suportahan ang aking kaibigan sa unang laro ng kanyang bagong kabanata, isinulat ni Nowitzki sa social media. Naglaro ng magkasama sina Nowitzki at Doncic sa isang season nung 2018-19 season, kung saan rookie si Doncic at nasa huling taon naman si Nowitzki. Si Nowitzki ay kasalukuyang isang special advisor ng Mavericks. Hindi pangkaraniwan para sa isang opisyal ng organisasyon na sadyang dumalo upang suportahan ang isang bagong trade na manlalaro. Pero sa totoo lang, halos wala pang NBA trade na kasing gulat ng pagpapadala kay Doncic sa Los Angeles. Ang desisyon ni Nowitzki na dumalo sa laro ng isang Western Conference rival ay nagpapakita kung gaano hindi tinanggap ng marami ang trade ni Doncic at patuloy pa rin itong kinamumuhian. Si Doncic, isang 5 beses na All-NBA selection, ang nagdala sa Dallas sa NBA Finals noong nakaraang season, ang kanilang unang finals appearance mula noong championship run nila noong 2010-11. Siya rin ang 2023-24 scoring champion matapos magtala ng 34 na puntos kada laro. Bago siya magtamo ng calf strain ngayong season, nag-a-average si Doncic ng 28.1 points, 8.3 rebounds, 7.8 assists, and career-high 2 steals per game. Si Nowitzki na naglaro ng lahat ng kanyang 21 NBA seasons for Mavericks, ang itinuturing na legendary player sa kasaysayan ng prangkisa at na-induct sa Hall of Fame noong year 2023. Ngunit kahit siya, nahihirapang tanggapin ang trade ni Doncic. Para kay Mavericks General Manager Nico Harrison, napakasakit nang mawala ang isang generational talent tulad ni Doncic. Pero ang mapilitang makita si Nowitzki na sumusuporta sa Lakers kahit isang gabi lang dahil sa kanyang pagmamahal kay Doncic ay maaaring mas masakit pa. Anong masasabi niyo dito mga kaibigan?